Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Maing Palis. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. God is good all the time. Yung nindog tato sa basahon ning Ebanghelyo ron. Ang ginominaakin ninyo. Ang Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinud-an, aduna unyay mga ilhanan, diya sa adlaw ug sa bulan, ug sa mga kabiituunan, kawad-an sa paglaom ang mga nasod, ug mga lisang sila sa dinaguop sa dagat, ug sa nagpungasi nga mga balod, panguyapangin ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibok kalibutan. Kay mga planeta kawad-an sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya motungha ang anak sa tao. Mobot siyang may gahom ug himaya diya sa panganod. Inagsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog ug hangad kamo. Kay duol na ang inyong kaluwasan. Sa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom, sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, may tungod dining kinabuhi. Kay tingali unyag hikalimtan kamo netong adlaw, kay maabot kini sa tanang mga tao sa tibok kalibutan. Ingon sa kalitag, busa pagbantay gayud kamo og pag-ampo kanunay, nga makatubaton kamog kaligon, aron makaatubang kamo nga dili maunsa nining tanan nga mahitabo, ug makabarog sa tubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palug lingkod, maayong hapon. Maayong palis na to tanan. So sana naka-receive na kayo ng Sacrament of Confession. Yan ang pinaka-importante po. Wala confession ngayon? Wala ba? Mag-contacta lang tayo ng mga pari dahil sa umaga, puno yung schedule ng mga pari. So, Edison, mag-contact tayo ng additional ng mga pari. Dahil until 4 lang ako, may misa ako rin alas 4. So, mag-bless ako ng mga religious items ninyo. And then, magsagawa tayo ng liberation prayer sa inyong lahat. Okay? And then, mag-anointing of the sick ako bago ako pupunta sa misa ko. Dahil galing pa kami misa sa bundok. No? And then, umpanya din ako. Hindi ako tatakbo, ha? Tatakbo ako, hahabulin ko yung mga politiko na namili ng mga boto. Dahil it is a criminal case. At meron kaming plano with Attorney Pitalcor and Regional Director sa COMELEC, Region 7. Sabi niya, Father, may technique tayong gagawin ngayon. No? Diba? Yung mga kaso, dahil Regional Director siya sa COMELEC, sa Region 7, alam niya. Yung mga kaso ay matapos lang silang umupo, hindi pa na tapos ang kaso. Wala pang na bigyan ng litis. So, anong gawin natin? Sekreto yan, Father. Isang buwan na may mabibilang ko na. Okay? At kung ma-proven guilty ang isang kandidato,
na bumibili siya ng buto. It is a criminal case. Alam nyo, 1 taon na mabilanggo hanggang 6 na taon. At permanent disqualification. Hindi na siya makatakbo muli. Uy. At yung mga parokyano ko na ipinagbili yung buto nila, irapol ko yon. Dami sila eh. Yung mabunutan ko, ang ipabilanggo ko. Hindi naman lahat. Imposible naman na no? May 1,000 na suspect, Father Darwin, irapol ko ito. Dahil may secret agents na tayo eh. Alam nyo, ang gusto ng korte, isa lang. Nung una is probable cause. Pero ngayon is reasonable certainty. Kung meron ng reasonable certainty, 2 lang ebidensya, bilanggo na. Ano? Reasonable certainty. Kung yung reason mo ay certain na, hindi na mag-alinlangan ang korte. Hindi na probable cause. But, reasonable certainty na. At sabi ko sa mga parokyano ko kanina, pasensya na kayo kapag iiyak kayo sa harapan ko, Father, wag mo ako ipabilanggo. Matawad, Father. O, hindi mo na ako ma-blame dahil lagi na ako nagbigay ng homily, di ba? Pinatawad naman kita. Pero, 1 taon ka mabilanggo. It is the demand of justice. Kung hindi natin gagawin ito, hindi mababago ang election system natin. Amen? Pabilanggo ko. Dito lang ako magsimula sa Valencia, ha? Pasensya na kayo. Kami taga Garcia, Father, no? Pero magsimula lang ako sa Valencia. Dahil batas na po yan, eh. Leader should be the first follower. Ang leader ang dapat, ang unang tumupad. Inline sana sila sa batas. Paano? 10 million ang gasto nila. Sa 3 terms nila, sa 3 years nila sa isang termino, 4 million to 5 million lang ang kanilang sahod. Saan yan kunin? Okay. Yung nila, 3 years, mga 4 million lang yung nila, sahod. Di ba? Rough estimation lang yun. Pero yung kanilang gastos, 15 to 20 million. Paano kunin yan? Uy. Paano? Kung hindi tayo magkaisa, kawawa ang ating bayan. Alam nyo, yung kapatid ko from Canada, 2 buwan lang siya doon. Nakatanggap na siya ng tax return. 2 taon lang siya doon. Nakatanggap na siya ng tax return. Alam nyo magkano? Gusto nyo malaman? Uy. 262,000 pesos. Kuya, matagal na ako dyan sa Pilipinas. Wala pa ring return. See? Bakit? Nagsimula yan during election. Kung gusto mo ng pagbabago at masagana yung kinabukasan natin, learn to say no to their money. Kapag hindi mo yan gawin, luoy ang atong nasod. Kaya ang katawhan karon gamay na kaig value. Wa na value. 500 ka ra? Uy. 1,000 ka lang? Uy. Bakit hindi nila mabigyan, mabili yung mga abogado? Mataas yung value nila. See? Bakit hindi nila mabili yung mga pari? Mataas yung value nila. Tayo ay mataas yung value natin. Bakit? Niligtas tayo ni Kristo hindi sa diamond. Sa pamamagitan ng diamante. Hindi sa pamamagitan ng bulawan. Sorry, Tagalog bulawan? Ginto. Tinubos tayo ni Kristo sa kanyang dugo. You are valueless. You are more than money.
You're more than things. Sus, libre na sana tayo ng check-up. Ang mahal ng check-up, di ba? Nasaan yung mga IVAT natin? 12% pa. It's items yan, ha? Itong kandila na ito, 4. 12% each. Just imagine, ha? Mayaman na ang bansa natin. Kung naayos yan. Bakit may tax tayo? Para mapagsilbihan tayo ng wasto. Maraming mga ambulansya. Kapag magkontak ka, magbayad ka pa sa driver. Bigyan mo yan ng paggas. Saan ang tax namin? One time may na-collapse na during sports and evangelization. Sinabihan ko yung nagdala sa ambulansya, yung nurse. Ma'am, sir, may oxygen ba kayo? Wala kami oxygen, Father. Just imagine, saan yung kagamitan natin? Bakit hindi kumpleto? Kumpleto yung tax natin. Permanent yung 12%. Di ba? Ibat lang yon. Meron pang income tax. Yung mga sweldo ninyo, may tax pa. Totoo, hindi? Sa sang-ayon kasi hindi, may tax yan. Lahat, excluding the priest, lahat kayo, may income tax. Ano pa? May property tax. Totoo, hindi. Ang dami ng pera. Ang yaman natin. Meron pang withholding tax sa mga BIR. Sa mga negosyante. Puno ng bagulbol, complain, yung mga negosyante ngayon. Ang taas ng singil ng kinang withholding tax. Lahat. Kahit mga malalaking mga negosyante, umaayaw na. Grabe, no? Uy, bakit? Because of power and wealth. Ang yaman na nila. So, yan ang krusada ko ngayon. And then, marami ng mga tao na mulat. Ang hihingin natin sa mga politiko, good services, quality projects. Ano nangyari sa mga projects natin? Uy, substandards. Totoo, hindi. Doon sila kukuha sa ipangbili ninyo. Yung mga project natin, just imagine, bago pa yung daanan natin, yung kalsada natin, bago pa, sunod na buwan, sunod na taon, sisirain na naman. Dahil hindi daw quality. Sino bang naggawa niyan? Hindi ba kayo? Ating mga project, hindi na quality. Yan ang hihingin. Huwag kang maghingi ng tuba. Sa mga politiko, how, mayor? Ang liit ng hinihingi nyo. Ang hihingi natin, well, tayo ang nasa atin ang kapangyarihan eh. Binibigay natin sa kanila. Yung kapangyarihan na tanggap nila is from us. Yung kapangyarihan nila is emanating from the people of God. Amen? Uy, hanggang Mayo pa ito ha. Itong humili ko patungkol sa politika, hanggang Mayo pa ito. Kailangan natin araw-araw para ma-form yung konsensya ninyo. Para yung value ng mga tao ay mag-increase. Para yung prinsipyo natin na hilaw, maging luto na. Amen! I am here because you're here, because we are here, because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. May ibang politiko na tatawagin daw ako dito sa Valencia. Sabi ko, kailan? Haharapin ko kayo. Pero umaayaw sila. Sunod lang plano para matigil ako sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. No? Pagsasalita ng mga katotohanan, nagpadala sila ng sulat
sa mahal na obispo, Bishop Abituy, parang itigil ko daw yung mga ginagawa ko dito sa Valencia. Sabi ko, saan sila? Hindi naman pumupunta doon. Ano ba yung reklamo? Nagpapadala lang ng sulat. Pangatlong attempt nila, kakasuhan daw ako. Ngayon, sabi ng isang kapitan, hindi totoo yan. May source naman ako. Galing sa kanila din. Palatandaan yan na namulat na ang mga tao sa katotohanan. Hindi nyo madala lahat. Siguraduhin ninyo na madala nyo 100%. Dahil nagkausap na kami ni Attorney Pitalcuren, Regional Director sa Comelec, Region 7, na madali lang, 1 buwan, may resulta na. Kapag iiyak yung mga parokyano, Father Darwin, patawad. No, pinatawad na kita. Pero, serve the sentence. Just only 1 year. Kung hindi tayo gagawa ng legal side, hindi sila madidisiplina. Amen? Kung sa ito akong slogan, atong slogan ron, kung imo ming paliton, mapriso ka. Balik ko na ba? Kung inyo ming paliton, unsa itong pangayoon sa mga kandidato, quality nga mga project. Uy, ganahan mo substandard? Nga substandard naman halos tanan. Uy, adto sila mamawi. Kung dakog palit, dako sa nagpamawi. Imagine naka 3 years. Ang iyang gasto, example lang 15 million. Unya mo palit na po 15 million sunod eleksyon. Sa tupawa man kanse. Timudagan pa man. Mo palit pa man jod. Tinoo dili. Paningog mo. Ato ng kwarta. Si nanay. Ayaw mo kahadlok. Gitugyanan na to sila parang mo himo sa katarungan o kaangayan natong tanan. Amen? Karon kay magsugod kog sayo. Doon na po ko alas 4 no nga schedule. Yung mag-anointing of senses ko, unya, yung anointing of the sick ninyo tanan. After sa prayer of liberation. Mga duha lang ako exercise karon. Nagkontakta for confession. Nagkontakta for confession karon. Okay? So, si Edison nagkontak kay, usually, basta morning, daghan dyan ng schedule ang mga pari. So, ako hangyos Edison na mo contact. O additional ng mga pari para for confession. Okay? Doon na lang ko i-share ninyo ka Father Amort. Salamat sa nagpada na akong libro. No? Kung ganahan mo gift na ko, libro lang. Kaya magtukod ta. Og, ha? Ano sa'yo? Di katubag sa question? Ano? Kung makatubag, makabiblia mo, no? Aminaw dyan mo ani. No? Si Father Amort, ipangutan na siya, kini, it is all about Father Amort, yung autobiography ni Father Amort. Yung tanan niyang nag-interview, would you want there to be university courses for the formation of exorcists? Kinahanan ba dyan? Ngay-appeal ni siya sa curriculum kaning maong courses, exorcism. Ningon siya, in past centuries, when there was an abundance of exorcists, each one was assisted by younger priests so that when one ceased to practice, there were others ready to carry on. This was truly a practical methodology. So, ang gigamit day sa mga nauna niya is practical methodology. Methods. Sa ilang mga experiences, kasagaran, daghan kay maraming mga exorcists, pero yung mga bagong mga pari, ititrain nila. So, practical methodology, sabi niya. Dahil walang courses ni during his time. Pero ngayon, marami na. Dahil sa kanya din. During his time, wala. My great advantage, sabi niya, ang advantage lang sa akin was having been nominated by Cardinal Poletti as an assistant to Father Candido Amanteni. So, yung kanyang professor, si Father Candido. Yeah, in exorcist, known exorcist. Sabi niya, a saint and a famous exorcist. Hindi lang famous exorcist, but he is a holy man, whom I had a teacher
whom I had as a teacher for many years. It was my great fortune. That's my advantage dahil meron akong isang nagtuturo sa akin. Yung ibang pare ay luoy, no? Because I started from zero. At zero. Wala akong alam patungkol dito. I knew absolutely nothing. Just yesterday, I responded to a letter from a priest nominated last month. Ina-appoint siya bilang exorcist, asking for advice. Nag-contact sa kanya. Paano ba ito gawin itong ministry na ito? I told him to go to an exorcist and get some instruction and practice by observing his modus operandi. Bawat exorcist ay may modus operandi. So, anong sabi niya? Go to the nearest exorcist. Magpaturo ka doon. Sabi niya. It is a practical methodology. Okay? I have had several priests. Ako din, nung nagsimula ako, wala makaturo sa akin. Pumunta ako sa mga appointed exorcists dahil gustong-gusto ko na matuto patungkol dito. Deacon pa ako. Nagtanong ako sa isang pare na ina-appoint naman ng obispo, pero wala siyang experience. May experience man, hindi katulad nila ni Father Amorth. Sabi niya, Dong, my son, no? Paano mo ba palayasin yung mga demonyo, Father? Sabi niya, my son, magdadasal lang ko ng rosaryo. Ganun lang. Siya ganun lang. Wala naman akong training. Pumupunta naman ako sa isang exorcist. Father, meron ka bang karanasan na lumulutang? Wala. Na-train ako pero wala akong practice. So, yun. So, ang ginagawa ko, nagpasa ako sa mga aklat ni Father Sikia, Father Amorth, dahil gusto ko matuto. Pero walang isang tao na nag-guide sa akin nung mga araw na yon dahil very seldom lang yung mga active exorcists. Katulad ni Father Sikia, malayo din doon sa Manila. Patuloy. I have several priests come to me at times for a few months to assist to my exorcism. And then they are appointed in their dioceses, saying that they had been my students. That is the real school. Sabi niya, it is a practical methodology. Patuloy. Unfortunately, courses at the university level do not exist. Walang kurso. Kahit sa Roma, wala. Sa mga araw niya. Mga 1980s siguro ito. Something is done, for example, at Regina Apostolorum in Rome. But it is a waste of time. Wala, kahit sa Roma, wala. Sabi niya, it is a waste of time. Naturally, no one who is suffering from an evil spell would present himself at an assembly of aspiring priests, exorcists, to be exorcised. The afflicted, one seeks privacy. Yung mga possessed na mga tao, gusto nilang privacy. So, hindi ma-inspire yung mga pare. Di ba? So, walang kurso sa panahon niya. Walang course sa Roma. May canon law, may moral theology, may dogmatic theology, mga theological courses. Pero in relation to exorcism, wala! Sabi niya. It is a practical methodology. Pero ngayon meron na, sa awa ng Diyos. Dahil ni Pope John Paul II, dahil ni Pope Benedict XIII, at the rest of the popes. And to offer instruction without practicing exorcism or without seeing exorcism is ineffectual. So, hindi din sila makapunta sa mga exorcist dahil wala silang karanasan. Pero ngayon, marami na. Amen? Kayo, dumami na kayo eh. And then, yung natutunan nyo kanina, i-practice ninyo po. Bawat isa sa inyo ay maka-deliverance. Hindi naman kayo maka-exercise. Kung laigo, pwede maka-deliverance. Lalo na yung tatay. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? As long as you listen to the catechism kanina. Very important po na makinig kayo sa catechism. Malapit na tayo matapos para magsimula na tayo.
one can profit from a certain amount of stimulus and some encouragement, but it is not enough. The true school is practical experience. Sabi niya. Pero ngayon, sa awa ng Diyos na yung mga exercise, every year mag-conference na kami. Every year. At panaginip ko na pupunta sa Roma, may training doon 1 month na training. Yan ang ini-inquire ko. Gusto ko na mag-train doon just 1 month. No? Para sa inyo. Amen? Natutuwa ba kayo? Kahapon nag-exercise ako. Sa awa ng Diyos, hindi na siya nag-react. Apo siya sa isang banggiitang mananambal for 30 years, yung faith healer. Sinabihan ko yung tatay, malakas pa yung apo mo, marami pang demonyo, nakita mo naman. Yung kapangyarihan mo, i-renounce mo. Ni-renounce ko na, Father. Meron ka pang iniwan sa bahay. Meron pa, Father. No? So, dinala niya kahapon, completely liberated na po yung apo niya. Is it amazing? Is it surprising? Isn't it? Bigyan natin ng papuri ang Diyos. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Ano niyata? Because God is here. Bakit ba natutuwa ka ngayon? Because God is here. Amen? Sabi niya, true school is a practical experience, and with more than one exercise, because each one has his own technique. Ang sabi ni Father Juan? Each exercise has his own technique. Has his own modus operandi. Sabi ni Father Amorth. At dahil doon, we learn from each other. Kaya nga, meron kaming conference every year dun sa UST. No? So, last August, pumupunta kami, 5 kami, at pumupunta kami doon. And then, kung gusto niyo ng gifts ni Father Darwin, bilhan niyo ako ng mga aklat about apologetics. No? Yan. Magtatayo kasi kami ng library sa mga references para sa debate natin. Kung wala tayong mga referensya, sinong maniwala sa atin, di ba? So, yan po ang project natin sa mga CFT sa gawa ko ng library para sa kanila, and then sa mga deliverance ministers, library din, para walang tayong tigil sa pag-aaral. Yan ang gagawin namin para sa inyo po. Amen? Mamatay na lang Father Darwin, hindi pa kami matapos sa pag-aaral. No? Dahil hindi natin makasya sa ating isipan at sa ating utak yung kaalaman ng ating simbahan. Very amazing ang simbahan. Amen? God is good! All the time! Nag-rumble na mo. No? Kung God is good, grabe! All the time, siyempre. No? God is good! All the time! Ang unang tanong ko, sino yung pare na sinasabi ko na idol ngayon? Anong pangalan ng pare na exorcist? Dool. Dool kay na Bible. Dool lagi. O ka na. Dugaya ni mo na. Ay, Father Amorth. Gabriel Amorth. Nakaroon. Kung sa to iyang methodology? Sa mga exorcist, kung pa may kuan sa university. O sa to yung methodology niya? Kung sa to yung methodology na? Experience is the best school. O ka, dool na ron. Dool. No, practical methodology or experience is the best teacher because the teacher is the best experience. No? Sunod. Okay. Papinaw mo ha? No. Dito sa Roma sa iyang time, doon na kurso about exorcism. Doon nawa. Doon lagi. No, dito. Naawa? Wala. Very good. Naminaw. Ang di katubag, di paulion. Why Bible? Sunod. Ang kansi dyan mo nagpalikod, no? Ay dyan yung nagpatubangan, no? Kung sa may misteryo karon sa Rosario, karong adlaw. Dali, doon lagi. Ayan,
Basahan na, basig inyo rin ang butas altar ninyo. Inyong uk-uk may mubasa, ana. No. So, pasalamat ni Architect Socrates Hokana, naghatag na tog Bible. So, nun, pangutana. Unsa may unang misteryo sa himaya ron? Duol. Duol lagi. Okay, very good. Ay, this should ay tindog. Congratulations sa mga nakadawat og Bible, no? Atong pakpakan. Sunod balik ninyo maugapon kay upa man rin mahurot itong Bible. Rosaryuhan ako ipanghatag ninyo nga scapulars. Okay? O rosaryuhan siguro na Edison. So, pananglitan, piki mga pari ron, go to your priest, ha? And then mag-anointing of the sick ko mamaya. And then nagmisa naman tayo kanina, di ba? I hope you receive the sacrament. And then, mag-anointing of the sick ako mamaya. Okay? And then, lahat kayo, after deliverance ninyo, kayo na mag-deliverance sa bahay ninyo. Sekreto lang natin ito, marami kayong matutulungan. Wala nang magpakamatay na family members ninyo. As long as mag-deliverance kayo sa bahay ninyo. Okay? Marami tayong mga nabalitaan ngayon nagpakamatay. Satan is real. Follow and listen to our online evangelization. Hindi ko na ma-explain lahat. Nilang dami na po. Hindi kasyang isang oras, hindi kasyang isang araw. Hindi kasyang yung whole existence natin sa pag-aaral ng simbahan. So, I hope you will enjoy learning the beauty of our teachings. Amen? At yung mga... sige, pumunta na. Sa? Laing bay. Pwede ba makadeliver sa laing bay? Una, pwede man ka makadeliver as long as you practice cares. Ikaduha, kinalang preparation na siya. Pero, ang pinaka-importante, ang mo deliverance, yung family circle. Kisa mang bayi mong i-deliverance? Yung mo pong igsuon? Lola, okay ra. Family members mo. Pwede. May findings. I-renounce lang ninyo. Pangayo mo ni Sis Bibi sa solemn renouncement, ha? Pwede. Imo man dang lulo. Pwede kayo sa family circle. Okay? Pwede. Practice cares. I-renounce niyo ang prayer of renouncement. Sige na kayo i-post tong solemn renouncement, no? Parang makuha ninyo. I-pray na niyo. Very essential sa exorcism and deliverance ang solemn renouncement sa occult involvement from our ancestors. Pinaka-importante po yan. Maraming sakit gagaling po. Based sa aming experience, based din sa experience sa lahat ng mga exorcists sa buong mundo po. Natutuwa ba kayo ngayon? Huwag ka matakot. 360 times inuulit sa buong Biblia yung do not be afraid. Ilang times? 365 times. Do not be afraid. Ilang araw ang isang taon? 365. When you increase your fear, you feed the demons. When you increase your faith, you starve the demons. Okay? Uulitin ko, ha? When you increase your fear, you starve. You feed the demon. Pinakain mo yung mga demonyo. But when you increase your faith, you starve the demon. Ginugutom mo, pinafasting mo yung demon. Yate, nitaw kanan ni sira pagtuo, sira ampo. Okay? I hope you increase your faith. And then, by the way, yung proceeds sa mga religious items na ini-avail ninyo ay tinutulong natin sa mga tao na nangangailangan. Lalo-lalo na yung mga nag-aaral. Meron na tayong 37 pala. Hindi 35. 37 ka mga scholars and 16 ka mga seminaryan na tinutulungan. Para kung mamatay si Father Darwin, na yung eleksyon, may papalit. Amen? And then, kung meron kayong mga grasya or biyaya, pwede kayo mag-share para sa ministry po. Dahil yung mga team natin, hindi na silang nagtatrabaho, inaalay na nila yung buhay nila sa ministry ni Kristo.
At kung nag-aani kayo ng palay, pwede kayo magdala ng 1 kilo. Ilang kilo? Isa lang. Huwag niyong dalawahin. No, isa lang. No. At kung tatanggap kami ng lubid, by the way, no, kung magbibigay kayo sa amin ng lubid, tatanggapin namin yan. Na ang dulo ay kambing. Kalabaw. No? Bitaw, I'm just kidding. And then, kung wala naman, ang pinaka-importante po ay yung dasal ninyo para malusog yung katawan namin at magpatuloy kami mag-aral at magsiwalat ng mga kaalaman patungkol sa ating simbahan. Amen? Yan lang po ang may bigay namin sa inyo. Yung may bigay namin sa inyo, hindi yung sarili namin, kundi si Kristo ang mga sakramento po. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? I hope you will widen your mindset. You will deepen your understanding, especially the teachings of the church. By doing it, we have a deep faith, hope, and charity. Ang highlight ngayon is all about pag-asa. No? Okay, mawalang pag-asa. Yung Advent treat, circle po yan. Meaning, our hope is eternal. Green, meaning it is fresh. Kahit marami tayong mga pagsubok, fresco pa rin tayo. It is evergreen. Amen? Yan po ay palatandaan ng pag-asa. Kung naman yung problema mo, na iniwanan ka ng nobya mo, hindi na katapusan ng mundo. Ang dami pang babae. Amen? Ang dami pang lalaki. Amen? Nanggi purol ng uban. Amen? Nanggi karsunis ng uban. Amen? Ay, kawas paglaom. Nanggi boxer short ng uban. Amen? Nanggi sutana ng uban. No? I'm just kidding. I hope you will not lose hope because Jesus is our hope. Nya, unsa ta tong slogan ron? Ako mong videohan be. Kung imo ming paliton, mapriso ka. Mapriso na lang ka. Kung imo ming paliton, mapriso ka. Tinuod? Anyong tubag? Tinuod kaayo. Okay, malikan na be. 1, 2, 3, go. Dungan mo. 1, 2, 3, go. Tinood? Okay, maayo lang yung munda na. Esa ko na ba? Oh, walay Biblia ko. Okay, 1, 2, 3, go. Tinood? Yes, praise the Lord. Munang ni kausaban sa atong lugar karon. Amen! Thank you, Lord. Kunang maghiusat ta, kung maghiusat ta, mukurog ng mga tao nga public servants na to. Ang pakabana ta. Dili ta manghaway. Father, nga nung nag-apil-apil bang ka na? Siya, dili na maayon nang mag-apil-apil, kaya di man na tinuod. Apil-apil. Kinahanglan jud ta mo apil. Kaya apil-apil, di man na mao. Siya, nung nag-apil-apil mga kapatid, wa ko mag-apil-apil, kaya kanang apil-apil, di na tinuod. Kinahanglan jud ta mo. Kay ato man ang kwarta. Amen! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Atong pakpakan ang atong Ginoo. Karon atong i-bless una ang inyong asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil, by the living God, by the true God and the holy God, by the God who ordered you, through Isaiah the prophet, to be cast into water, to cure its untruthfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul, to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may pantasang man wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine with goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. Yung salt ninyo, four corners sa bahay ninyo, lagyan ninyo ng salt. Okay?
It is against, it is a protection, spiritual and physical protection. Okay? And then basahin nyo yan. Second, pwede na eh. Pwede din nyo, kung gusto nyo uminom ng tubig, pwede nyo haluan ng kaunting salt yung pang-inom nyo ng tubig. Para hindi maubos agad yung Wilkins ninyo. No? Nature Spring. Sunod natin i-bless ang tubig ninyo. You creature of God, water, I purge you of evil, in the name of God the Father Almighty. Buksan nyo yung tubig ninyo. In the name of Jesus Christ, His Son, O Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to braces against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm, and transforms in joy, spirit of goodness, and air of peace, freed from painful and needless snares, by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may be possessed the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Jesus Christ our Lord. May the salt and water be mixed together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sagulin nyo kamay salt ang inyong tubig. The Lord be with you, author of invincible strength, and King of conquerable in power, ever with the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the devouring enemy, who valiantly put them down, hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the dewy sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Ang tubig ninyo ay holy and exorcised water. Anong gawin ninyo sa pintuan ninyo? Lagyan nyo ng water font, holy water font. Holy and exorcised water po yan. Sa paglabas ninyo, mag-sign of the cross po kayo. Okay? At yan na po yung practice natin. To sanctify ourselves, to sanctify our body, using the sacramentals of the church. Dahan-dahan mabago yung asawa mo. Okay? Kung iinumin nyo, yung salt, ilagay nyo parang hindi maubos agad. Okay? Sprinkle ninyo bago matulog. Sprinkle ninyo. And then, bibigyan nyo yung mga anak ninyo sa kwarto nila. Mga anak, mag-sign of the cross kayo sa holy and exorcised sa oil. Yung senses ninyo, bago magdasal, okay? Bago matulog. Magdasal ng rosaryo. 15 minutes lang, matapos na yung rosaryo, okay? Bago kayo pupunta ng kahit ano, no? Pray one Our Father, one Hail Mary. Pag uwi ninyo, pray one Hail Mary, one Our Father, one Hail Mary, one Glory be. Angel of God, Saint Michael. Bago kayo magtrabaho. Na simple na prayer. Alam nyo, mababago yung araw ninyo. Because you call the protector of humanity, Saint Michael, and our guardian angel. Totoo, bawat isa sa atin, my guardian angel. Huwag mo lang bigyan ng pangalan. Yung guardian angel ninyo. Tatlo na yung may pangalan. Gabriel, Raphael, and Raphael. Tatlo lang silang may pangalan. Yung 7, hindi totoo yun. 3 lang. Raphael, Gabriel, yun si Barakil, Father. Yung si Orion, hindi yun kasali. Mga pagan angels yun. Mga, wag nyong, hindi yun ni-recommend ng simbahan. Okay? So, natin i-bless ang olive oil ninyo. Olive oil ha, hindi BB oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the rosary's power, the devil's legions and all Satan's attacks, and machinations, be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete,
the advocate, as well as the love, the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to heal the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visitive a man made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent, through Christ so Lord. Yung mga tatay nandito, kayo mag-consecrate sa buong pamilya ninyo. Kung wala kayo sa tatay ninyo, kayo na, mag-self-consecration kayo sa sarili ninyo bago tayo matulog. Yung uluhan natin, sign of the cross. Ang ganda ng tulog mo. Dahil sa ganda ng tulog mo, hindi ka na makagising. Hindi ka makagising na titilaok yung manok. No? Sisigaw yung aso mo. No? Sunod natin i-bless lahat ng mga religious items nyo. Bells, candles, incense, cross, crucifix, Benedictine needles, rosaries, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of all the angels, scapulars, handbook, Bibles, novena, all your religious items. General blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items that will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Then through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the pledge of peace and people. And to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever this kept, the unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ your Son be glorified forever. This we humbly ask, to the same Jesus Christ your Son, our Lord, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals because of the prayer of the church. Kung maubusan kayo ng tubig, asin, at olive oil, pwede kayo mag-bless yung pari, pa-bless yung pari, as long as the priest will use the rituals of the church. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? And then magsimula na ako, dahil mga 3 to 3:30, lalabas ako for anointing of the sick. And then, tatawagin yung mga pangalan nyo for the liberation prayer. Okay? Dito ako mag-exercise. Kapag may sisigaw dito, huwag kayong tatakbo ha. Habulin nila kayo. No? Huwag kayong matakot. Activate your faith, not your fear. So, nasa yung mga scapulars? Wak ka kada? Sige, wala ka. Dala da isiguan. Masa man? Ang imong rosaryon? Gold pa lagi na eh. Walay inri. Kanilang nagkuan na pabutang nila nag-inri or release cross. Balik cross. Okay? Balik cross. Dapat ang cross doon ay inri. Kung way inri man siya, way lawas ni Kristo. Kung doon ay corpus, body of Christ, na inri. Okay? Kung cross lang, pwede ragway inri. Sige, ang habak ray mong gida. Imong gibilin imong anak. Sige. Okay ra na. Sibo. Thank you, Lord. Okay ra na. Kini ray kwa. Ha? Kwa na siya. Paano? Gikas albularyo. Basta mga religious items o images ng gikas albularyo, isurrender niyo ha. Kaya it is contaminated. Tayo lang. Mag-renounce ka. Karon, ha? Apel sa confession ni mo. God bless ha. Magsimula na ako ha. For solemn exorcism.